Taurus, naranasan mo na ba na kahit gaano ka pa magsikap, parang laging dumudulas ang pera at biyaya palayo sa'yo? Paano kung sabihin ko na hindi mo kasalanan ito, may isang bagay na hindi nakikita ang matagal nang humahadlang sa iyong kasaganaan? Isipin mo na lang kung paano muling mabubuksan ang mga pintuan ng yaman, pag-ibig, at swerte kung alam mo lang ang sanhi. Ibinunyag ng tarot ang isang nakakagulat na katotohanan, at kapag narinig mo ito, hinding-hindi na magiging pareho ang iyong buhay. Manatili ka dahil maaaring ito ang mismong susi na matagal mo nang hinihintay. Maligayang pagdating, Taurus. Ikaw ay kilala sa iyong lakas, pasensya, at sipag. Hinahangaan ka ng mga tao dahil hindi ka sumusuko kahit paulit-ulit kang sinusubok ng buhay. Pero sa kaibuturan mo, alam mong may isang bagay na tila hindi patas. Ang dami mong ibinibigay, ngunit hindi palaging bumabalik ang gantimpala. Naniniwala ang mga Pilipino na kapag nahuhuli ang mga biyaya, may mga nakatagong enerhiya na gumagalaw. Minsan ito'y inggit, minsan takot, at minsan naman ay ang universo mismo ang humahawak pabalik hanggang sa ikaw ay tunay na handa. Sa pagbasa na ito, ating ibubunyag kung ano ang palihim na humahadlang sa iyong kasaganaan at kung paano mo tuluyang matatanggal ang mga tanikala. Ang mga barahan ng tarot ay may makapangyarihang mensahe para sa iyo, at kapag pinakinggan mo ito ng mabuti, maaari itong maging turning point ng iyong buhay. Manatili hanggang dulo, Taurus, dahil ang katotohanang malalaman mo rito ay maaaring magbukas ng pintuang matagal mo nang hinihintay. Kasalukuyang basang enerhiya. Taurus, habang binubuksan ko ang enerhiya na nakapalibot sa iyo, ang unang naramdaman ko ay isang malalim na bigat. Para bang hindi lang ang sarili mong mga pasanin ang dala mo, kundi pati na rin ang bigat ng iba, pamilya, kaibigan, at mga responsibilidad na tila walang katapusan. Ikaw ang simbolo ng katatagan at katapatan, at dahil doon, madalas umaasa sa iyo ang mga tao, minsan higit pa sa dapat. Pero kamakailan lang, parang habang mas marami kang binibigay, mas kaunti ang bumabalik sa iyo, lalo na sa enerhiya at kasaganaan. Ipinapakita ng mga barahan ng tarot ang isang makapangyarihang katotohanan. Nakikita ko ang Ten of Wands, isang barahan ng matinding pasanin at pagkapagod. Sinasabi nito na mas lalo kang nagsusumikap kaysa dati, pero parang hindi nasusuklian ang lahat ng iyon. Maraming Taurus ngayon ang nakakaramdam nito, mahabang oras ng trabaho, kaunting pahinga, at todo bigay para lang mapanatili ang katatagan, pero nananatiling parang wala pa ring pinagbago. Nararamdaman ko rin ang Five of Pentacles, na kadalasang konektado sa mga suliranin sa pananalapi o takot na mawalan. Hindi ito laging nangangahulugang kahirapan, minsan ito'y pananaw na kulang ka palagi. Taurus, maaaring minsan nakakaramdam ka ng kaba tungkol sa pera, na kahit gaano mo ito ipunin o kitain, parang hindi sapat. Ang ganitong takot ay tahimik ngunit epektibong nakakabara sa daloy ng kasaganaan. Tandaan, sa kulturang Pilipino madalas sinasabi, kung ano ang iniisip mo, yon ang mangyayari. Kapag lagi mong iniisip na kulang ka, baka hindi mo namamalayan na ikaw na mismo ang humihila ng kakulangan sa buhay mo. Pero may mas malalim pa. Nararamdaman ko ang enerhiya ng inggit sa paligid mo. May isang tao sa iyong paligid, maaaring malapit pa sa iyo, na may matang puno ng pagkainggit sa iyong katatagan, lakas, o mga biyaya. Ibinubulong ng tarot na ang inggit na ito ay lumilikha ng hindi nakikitang harang sa iyong landas. Sa kulturang Pilipino, tinatawag natin itong inggit at maraming naniniwalang ito ay may kakayahang ubusin ang swerte ng isang tao. Kahit hindi ka naniniwala, ang enerhiya ng inggit ay totoo at mabigat ito, gaya ng ipinapakita ng mga baraha ngayon. Kasabay nito, ang puso mo rin ay hindi mapakali. Lumitaw ang Eight of Swords, isang senyales na nakakulong ka sa sarili mong pagdududa. Taurus, baka hindi mo napapansin pero sarili mong mga takot at pag-aalinlangan ang humahawak sa iyo pabalik. Hindi ito nangangahulugang wala kang kapangyarihan, ang hawla ay bukas na, pero nag-atubili ka pa ring lumabas. Nakasanayan mo na kasing maglaro sa ligtas, manatili sa komportable, at umiwas sa panganib. Pero sa ginagawa mong ito, sarili mo rin ang nagsasara ng mga pintuang patungo sa mas malalaking oportunidad. Sinasabi ng universo na ang enerhiya mo ngayon ay halo ng lakas at pakikipaglaban. Sa labas, ang tingin ng mga tao sa iyo ay matatag, kalmado, at maaasahan. Pero sa loob, sumisigaw na ang kaluluwa mo ng kalayaan. Kalayaan mula sa problemang pinansyal, mula sa mga taong sumisipsip ng iyong lakas, at mula sa mga hindi nakikitang harang na pumipigil sa kasaganaan. Pero ito ang magandang balita, lumitaw ang Wheel of Fortune, isang napakalakas na senyales na nagbabago na ang ikot ng kapalaran.
Paalala ito mula sa universo na ang mga paghihirap mo ay hindi permanente at malapit ng paboran ka ng tadhana. Pero bago iyon mangyari, kailangan mo munang harapin at tanggalin ang mga humaharang sayo. Taurus, ang kasalukuyang enerhiya mo ay parang bagyong malapit ng matapos. Natiis mo na ang dilim, ang malakas na ulan, at ang matagal na paghihintay. Pero sa kabila ng unos na ito, naghihintay ang liwanag, ang bahaghari, at ang kasaganahang ipinagdasal mo. Hindi nandito ang mga baraha para takutin ka, nandito sila para gabayan ka. Sinasabi nila, pagod ka na. Parang wala kang makuha. Pero may lakas ka para baguhin ang kwento ng buhay mo. Halimbawa, baka natatakot kang magsimula ng bagong negosyo, sideline, o maliit na investment dahil ayaw mong malugi. O baka patuloy kang tumutulong sa iba kahit alam mong naubos ka na dahil ayaw mong magkagulo. Ang mga pattern na ito ang humaharang sa iyong yaman. Babala ng Devil card, may mga attachments ka sa comfort, sa takot, o sa validation ng iba. Hanggat di mo binibitawan ito, hindi makakapasok ng buo ang mga biyaya. 3. Sugatang nakaraan at hindi pa nabibitawang emosyon. Ang ikatlong harang ay nasa iyong nakaraan. Lumitaw ang 6 of Cups reversed, isang barahan ng mga alaala at sugat na hindi pa rin tuluyang nawawala. Taurus, maaaring may panahon na nawalan ka ng pera, tiwala, o pag-ibig, at kahit tapos na yon, dala mo pa rin ang sakit. At ang sakit na ito ay lumilikha ng takot, takot na muling mabigo, masaktan, o mawalan. Kaya kahit gusto mong umusad, madalas mong pinipigilan ang sarili. Sa paniniwala ng Pilipino, kung lagi mong iniisip ang nakaraan, doon ka nalang mabubuhay. At yan ang babala ng tarot, nakaharang ang kasaganaan mo dahil hindi mo palubos na napapalaya ang puso mo sa mga lumat-sugatang alaala. Ang universo ay nagsasabing, patawarin, bitawan, at pakawalan. Hindi kahapon ang pinagpala, ang biyaya mo ay naghihintay sa bukas. 4. Espiritual na pagkakahiwalay at kawalan ng koneksyon. Ang ika-4 na harang ay espiritual. Lumitaw ang High Priestess reversed, senyales na hindi mo na sinusunod ang iyong intuition. Taurus, likas kang intuitive, pero minsan mas pinipili mong pakinggan ang lohika, dahil iyon ang tila mas ligtas. Pero ang kasaganaan ay hindi lang tungkol sa lohika. Ito'y tungkol sa enerhiya, pananampalataya, at pagkakahanay sa universo. Kapag binalewala mo ang mga panaginip, gut feeling, o babala, isinasara mo rin ang pintuang patungo sa biyaya. Maraming Pilipino ang naniniwalang ang dasal, ritual, at simpleng gawaing espiritual ay may kapangyarihang baguhin ang enerhiya. Pag-aalay ng kandila, pasasalamat, o paglilinis ng espasyo, hindi lang ito pamahiin. Ito'y mga paraan para muling buksan ang daan. Paalala ng tarot, ang kasaganaan ay espiritual muna bago ito maging pisikal. Kapag putol ang koneksyon mo sa espiritu, nahihirapan ang biyaya na makapasok. Pagsasama-sama ng lahat. Taurus, ano ang humaharang sa iyong kasaganaan ngayon? Inggit at negatibong enerhiya mula sa mga taong hindi matanggap ang iyong kinang. Sariling takot, pagdududa, at pagkakabit sa comfort zone. Sugat ng kahapon na hindi mo pa rin lubos na napapalaya. Espiritual na pagkalayo, kung saan hindi mo na pinakikinggan ang iyong panloob na tinig. Ang bawat isa sa mga ito ay parang batong inilagay sa ilog ng iyong buhay, humaharang sa natural na agos ng yaman, pag-ibig, at oportunidad. Mag-isa, maliit lang sila. Pero sama-sama, bumubuo sila ng harang na pumipigil sa lahat ng nakalaan para sa'yo. Hindi ipinapakita ng tarot ang mga ito para parusahan ka. Ipinapakita ito para gisingin ka. Dahil kapag nakita mo na ang harang, kaya mo na rin itong alisin. At kapag natanggal na ito ang agos ng biyaya ay muling dadaloy, mas malakas, mas masagana, at mas totoo kaysa dati. Taurus, hindi nawala ang kasaganaan mo. Nasa likod lang ito ng pader. At ngayon, tinatanong ka ng mga baraha. Handa ka na bang gibain ang pader na ito? Pagbubunyag ng tarot, ang pinakamalalim na sanhi. Taurus, ngayong nakita na natin ang mga enerhiyang humahadlang sa iyong kasaganaan, panahon na para tuklasin ang pinakamalalim na katotohanan, ang ugat ng lahat. Hindi nagsisinungaling ang tarot, at ang ibinubunyag nito ngayon ang paliwanag kung bakit tila nakakulong ka, kung bakit naantala ang mga biyaya, at kung bakit tila dumudulas palayo sa iyo ang kayamanan at mga oportunidad. Habang isinasalang ko ang mga baraha, dalawang makapangyarihang archetype ang lumitaw. The Devil, reversed at the Tower. Hindi ito mga barahang banayad. Hindi sila bumubulong. Sumisigaw sila. Yumanig sila.
Humihingi sila ng atensyon. At may napakahalagang mensahe sila para sa buhay mo ngayon. The Devil Reversed, ang mga tanikalang hindi mo nakikita. Ang Devil Reversed ay barahan ng pagkakagapos, ilusyon, at mga attachment. Taurus, malinaw ang mensahe, ikaw ay nakagapos, pero hindi nakasusi ang tanikala. Ibig sabihin, matagal ka nang hinihila pababa ng takot, unhealthy attachments, at limitadong paniniwala, pero ang totoo, kaya mong palayain ang sarili mo kahit kailan. Maaaring sinasabi mo sa sarili mo, hindi ako unlad kasi kulang ako sa pera, koneksyon, o swerte. O kaya, kailangan ko laging isakripisyo ang pangarap ko para sa ibang tao. Pero sabi ng tarot, ito ay mga kasinungalingan. Ito ay mga ilusyon na binubulong ng takot. Hawak mo na ang susi. Hindi ka nakakulong, ikaw ang pumipiling manatili. Sa kulturang Pilipino may kasabihang, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ibig sabihin, ang Diyos ay maawain, pero dapat ikaw ang kumilos. Ang Devil Reversed ay nagsasabing, ang pinakamalaking harang ay ang pag-aatubili mong gamitin ang buong kapangyarihan mo. The Tower, isang biglaang paggising. Sumunod ang The Tower, isang barahan na kinatatakutan ng marami, pero isa rin sa pinaka-liberating sa tarot. Ito ay sumisimbolo ng biglaang pagbabago, pagbagsak ng maling pundasyon, at pagbasag ng ilusyon. Taurus, ibinubunyag ng Tower na sinadya ng universo ang pagyanig ng buhay mo, dahil matagal mo nang binubuo ang sarili sa hindi matatag na pundasyon. Maaaring nakakapit ka pa rin sa isang trabaho, relasyon, o gawin na mukhang ligtas, pero ang totoo, pumipigil ito sa paglago mo. Hindi nandito ang Tower para sirain ka, nandito ito para palayain ka. Ito ang sinasabi ng universo. Tama na. Hindi ka pwedeng manatili sa hawla na ito. Ikaw ay nakatakdang lumago. Ang mga pagsubok, pagkawala, at pagkaantala, hindi ito parusa. Ito ay mga paggising. Sabi nga ng mga Pilipino, may dahilan ang lahat ng bagay. At ang Tower ang dahilan. Sinisira nito ang peke para maitayo ang totoo. Paano ito nakakabit sa iyong enerhiya? Pagsamahin mo ang Devil Reversed at the Tower, at lilitaw ang isang malalim na katotohanan. Ang kasaganaan mo ay nabara dahil nabuhay ka sa ilalim ng mga ilusyon, nakakadena sa takot, at nakakapit sa mga bagay na hindi naman talaga para sa'yo. At nang tumanggi kang bumitaw, ang universo na mismo ang gumalaw, minsan masakit, minsan biglaan, para palayain ka. Ito ang paliwanag kung bakit nararamdaman mong parang laging may delay, laging may kulang, laging may nahaharang. Hindi dahil hindi ka karapat-dapat. Hindi dahil malas ka. Kundi dahil hindi pa handa ang buhay mo na tanggapin ang kasaganahan habang nakatayo ito sa maling pundasyon. Isipin mo, kung binigyan ka ng yaman habang nakakapit ka pa rin sa toxic na tao, ugali, o paniniwala, baka nawasak mo rin ito. Kaya ang universo, hinihintay kang maging handa bago nito ibigay ang biyayang para sa'yo. Ang nakatagong mensahe. Ang ugat ng pagkabarado ng iyong kasaganaan ay panloob, nakagapos ka sa takot at pagdududa. Panlabas, ginising ka ng universo sa pamamagitan ng pagyanig sa lahat ng peke. Sabi ng Devil Reversed, malaya ka. Pero kailangan mong piliing lumaya. Sabi ng Tower, ang luma ay kailangang bumagsak para may maitayong bago. Ito ang dahilan kung bakit parang hindi gumagalaw ang buhay mo. Hindi dahil tinanggihan ka ng kapalaran, kundi dahil inihahanda ka ng universo para sa mas matatag, mas maliwanag na landas. Mas malalim na kumpirmasyon. Upang patunayan ito, humugot pa ako ng isang baraha, The Star. Ito ang baraha ng pagpapagaling, pag-asa, at bagong simula. Lumalabas ito pagkatapos ng Tower, bilang paalala na pagkatapos ng pagkawasak ay muling pagbangon. The Star ang nagsasabi sa iyo. Ang kasaganaan mo ay nandyan pa rin. Hindi ka nakalimutan ng tadhana. Ang mga pagkaantala ay hindi pagtanggi, ito ay paggabay. Buod ng lahat. Ang ugat ng pagkaantala ng iyong kasaganaan, Taurus, ay malinaw na. Ilusyon ng pagiging walang magagawa, Devil Reversed. Puwersahang paggising at pagwasak ng lumang pundasyon, The Tower. Pangako ng paghilom at bagong simula, The Star. Sinasabi ng mga baraha. Ang pintuan ng kasaganaan ay naroon na. Kailangan mo lang lumabas mula sa takot at pumasok sa pananampalataya. At ngayon, Taurus, habang nagpapatuloy tayo, gagabayan ka ng tarot kung paano mo tuluyang matatanggal ang mga harang, mahanap ang tunay mong landas,
at muling buksan ang daloy ng biyayang matagal nang naghihintay sa'yo. Gabay at solusyon, paano maaaring i-unblock ni Taurus ang kasaganaan? Taurus, ngayong ibinunyag na ng tarot ang katotohanan tungkol sa mga hadlang sa iyong kasaganaan at ang pinakaugat nito, ang susunod na hakbang ang pinakamahalaga. Paano mo matatanggal ang mga harang na ito at hayaan ng malayang pumasok ang kasaganaan sa iyong buhay? Sabi ng mga baraha, hindi ka walang magawa. Ang mga tanikala ay maluwag na, ang mga pader ay may bitak na, at ang liwanag ng kapalaran ay naghihintay sa iyo. Kailangan mo na lang lumakad patungo sa pag-alin. Narito ang gabay mula sa tarot para sa iyo ngayon. 1. Protektahan ang iyong enerhiya laban sa inggit at negatibong vibes. Ang unang hakbang ay bantayan ang iyong mga biyaya. Hindi lahat ay karapat-dapat malaman ang susunod mong galaw. Ayon sa tarot, ang inggit at negatibong enerhiya ang ilan sa mga pinakamalalaking harang sa iyong landas. Hindi ito nangangahulugang mamuhay ka sa takot, kundi mamuhay ka ng may karunungan. Sa kulturang Pilipino, madalas nating sinasabi, tahimik na lang kung masaya. Mas ligtas minsan ang panatilihing pribado ang kaligayahan. Ibahagi lang ang tagumpay sa mga taong talagang mapagkakatiwalaan mo. Simple ngunit makapangyarihang mga kasanayan. Magsindi ng puting kandila kapag ikaw ay pagod, habang humihiling ng proteksyon at kalinawan. Maglagay ng dahon ng laurel, bay leaf, o asin sa iyong wallet o tahanan bilang tradisyonal na panangga sa inggit. Sabihin araw-araw ang affirmation na ito. Walang masamang intensyon ang magtatagumpay laban sa akin. Ang kasaganaan ko ay ligtas. Kapag pinoprotektahan mo ang enerhiya mo, pinananatili mong ligtas ang mga biyayang para sa iyo. 2. Palayain ang sarili mula sa takot at limitadong paniniwala. Ipinaalala sa atin ng Devil Reversed na ang mga tanikala mo ay pawang ilusyon lamang. Ang solusyon, katapangan. Araw-araw, gumawa ng kahit maliit na hakbang na nagpapatunay na hindi takot ang may hawak ng buhay mo. Kung natatakot kang magsimula ng bago, magsimula sa maliit. Kung nagdududa ka sa kakayahan mo, alalahanin lahat ng mga bagyong nalampasan mo. Kung nakakapit ka pa rin sa comfort zone, ipaalala sa sarili na ang tunay na paglago ay nasa labas ng kaginhawahan. Taurus, mas malakas ka kaysa akala mo. Naitawid mo na ang mga unos na kayang gumiba ng iba. Sabi ng tarot. Kung nalampasan mo ang tower moments, mas lalo kang uunlad sa kalayaan. Takot ang hindi dapat maging amo, pananampalataya dapat. 3. Bitawan ang nakaraan at pagalingin ang sugat. Isa sa pinakamabigat na hadlang ay ang nakaraan. Taurus, hinihikayat ka ng mga baraha, bitawan mo na. Huwag mong dalhin ang mga pagkabigo ng kahapon sa mga oportunidad na ngayon. Patawarin ang sarili sa mga pagkakamali. Patawarin ang iba sa mga pasakit na naidulot nila. Hindi ito nangangahulugang kalimutan, kundi pakawalan ang enerhiyang nagkukulong sa iyo sa lungkot. Ritual para sa pagbitaw. Isulat sa papel ang mga alaala, takot, o pangalan ng mga taong may hawak pa rin sa emosyon mo. Sindihan ang kandila, basahin ang isinulat, at sabihin. Pinalalaya ko ito. Hindi na ito may kontrol sa akin. Sunugin o punitin ang papel, simbolo ng pagputol ng tanikala ng nakaraan. Ipinapakita mo sa universo. Handa na akong tanggapin ang mga biyayang bago, malaya na ako sa lumang sakit. 4. Muling kumonekta sa espiritu at palakasin ang pananampalataya. Ipinakita ng High Priestess Reversed na hindi mo na pinapansin ang iyong intuition. Ngayon na ang panahon para makinig muli. Taurus, ang kasaganaan ay hindi lang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa pagkakaalin sa iyong higher self. Kapag nagdarasal ka, nagmumuni-muni, o nagpapasalamat, inaayos mo ang enerhiya mo para maipantay sa daloy ng biyaya. Mga simpleng paraan para muling kumonekta. Simulan ng umaga sa pasasalamat. Bago buksan ang cellphone, banggitin ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Pakinggan ang mga panaginip, sabi ng mga Pilipino, may mensahe ang mga ito. Maglaan ng ilang minutong katahimikan araw-araw. Pakinggan ang intuition mo. Minsan, ang unang sagot o pakiramdam ang tamang gabay. Kapag pinarangalan mo ang iyong espiritu, pinararangalan mo rin ang iyong kasaganaan. 5. Yakapin ang pagbabago at magtayo ng matibay na pundasyon. Ipinakita ng tower na gumuho ang mga maling pundasyon. Imbes na matakot, yakapin ito. Tingnan ang mga pagtatapos bilang panibagong simula. Tingnan ang mga pagkalugi bilang paglipat ng landas.
Kung may natapos sa buhay mo, trabaho, relasyon, o lumang ugali, magtiwala na inalis ito ng universo para sa ikabubuti mo. Sabi ng tarot. Magtayo ka muli pero sa pagkakataong ito, sa katotohanan. Magtanong ka sa sarili. Ano ba talaga ang gusto kong maging itsura ng buhay ko? Sino ba talaga ang karapat-dapat na makasama ko sa paglalakbay na ito? Anong mga ugali o desisyon ang naayon sa taong gusto kong maging, hindi sa taong dati ako? Sa pagsagot mo ng tapat, matitiyak mong ang bagong pundasyon ay hindi matitinag at dito itatayo ang tunay mong kasaganaan. Taurus, magkasama nating nilakbay ang iyong kwento. Mula sa bigat ng pasaning matagal mo ng daladala. Sa mga matang naiinggit sa'yo. Hanggang sa mga ilusyon at takot na pumigil sa'yo. Ibinunyag ng tarot ang lahat. At ngayon, alam mo na ang katotohanan. Hindi nawala ang iyong kasaganaan. Naghihintay lang ito para sa'yo. Ipinakita ng mga baraha ang Devil Reversed na nagpapaalala na hindi ka kailanman naging talunan. Ibinunyag ng Tower na kailangan talaga ang pagbabago kahit masakit. At sa huli, nangako ang Star na pagkatapos ng bagyo, naroroon ang paghilom at bagong simula. Taurus, ito na ang iyong sandali. Wala nang dahilan para maghintay. Wala nang lugar para sa takot. Inihanda ka na ng universo. At ngayon, bumubukas na ang daan sa harap mo. Kung pipiliin mong magpakatatag. Kung poprotektahan mo ang iyong enerhiya. Bibitawan mo ang nakaraan. At muling kokonekta sa iyong espiritu. Muling dadaloy ang iyong kasaganaan, mas malakas pa kaysa dati. Kaya ngayon, tinatanong kita. Handa ka na bang angkinin ito? Kung tumagos sa puso mo ang mensaheng ito, ay type mo sa comments, "Acclaim and Ray Abundance." Ipahayag mo ito. Ipagdiwang mo ito. Ipaabot sa universo ang iyong paninindigan. Tandaan, Taurus. Ang mga biyaya ay dumarating sa mga naniniwala. At ngayon, kinumpirma na ng mga baraha, malapit na ang oras mo. Manatiling matatag. Manalig ka. At panoorin mo kung paanong magbabago ang takbo ng iyong buhay.